kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Incident Investigation and Review Committee lalong bubusisiin ang posibilidad na mga pulis ang nakabaril sa ilang napatay na hostage. Joint RP at Hong Kong teams sinusuri na ang damit ng ilang hostage para sa mga palatandaan ng pagbaril. Pangulong Noynoy Aquino humarap sa media panel para sagutin ang mga tanong ukol sa kanyang naging pagtugon sa hostage taking. Consulting team, sir, will follow the same sequence. In essence, Special Action Force nagpakitang gila sa pagtugon sa hostage crisis. GMA Network naglabas ng revised ethical and safety guidelines for crisis coverage. Pamasahe sa MRT at LRT ipapantay daw sa pamasahe ng mga air-conditioned bus. Ang reaksyon ng mga pasahero, alamin. Mga nangungunang reklamo ng mga cellphone subscriber, alamin. At Miss Universe 2010 fourth runner-up Maria Venus-Ra, sinagot ang isyung isa siya sa pinaghihinalaan ni Miss Australia na sumabotahe sa national costume nito. Lalong bubusisiin ng Incident Investigation and Review Committee ang posibilidad na nabaril ng mga pulis ang ilang napatay na biktima sa August 23 hostage tragedy. Yan po ay matapos lumitaw sa bullet trajectory report ng NBI na sa mga bala na tumama sa hinostage na bus ay mas marami ang galing sa labas. Saksi si Teresa Andrada. Kasabay ng kanyang pagtakas sa hinostage na bus, isinigaw ng driver na si Alberto Lubang na patay na ang lahat ng mga hostage. Nakita raw niya kasi sa rearview mirror ang malapitang pamamaril ng hostage taker na si dating Senior Inspector Rolando Mendoza sa mga hostage. Pero hindi raw tugma sa forensic findings ng NBI at PNP SOCO ang pahayag ni Lubang. Kaya naman tinitingnan na ng komite kung posibleng ang ilan sa mga balang tumama sa mga hostage galing sa labas ng bus. Lalo pat lumabas na sa ulat kahapon ng NBI na sa higit kumulang 41 bullet hole sa kaha, bintana at mga salamin ng bus, 30 raw ang nanggaling sa labas ng bus, habang 11 ang nagmula sa loob ng bus. We should not miss that. If that is the case, we should never miss that. Otherwise, our report would be less than thorough. so there is a high possibility of friendly fire. There is always a possibility. I directed the NBI is magkaroon ng actual firing of rifle. Medyo malayo-layo pa yun eh. From the muzzle. The muzzle. Pati tuloy ibang pahayag ni Lubang na hindi tumugma sa investigasyon ng NBI, pag-aaralan din. Tulad ng pahayag niyang wala nang nag-iyakan kasunod ng pamamaril ni Mendoza, na kontra sa audio recording ng RMN kung saan dinig na dinig sa background ang pag-iyak ng mga hostage habang nagpapaputok ng baril si Mendoza. Sinabi rin ni Lubang na ang M16 automatic rifle lang ang nakita niyang ginamit ni Mendoza para barilin ang mga hostage. Pero base raw sa impormasyong nakuha ng komite, pinaputok rin ni Mendoza ang bitbit niyang 45 caliber pistol. Sabi tuloy ni Dilima, posibleng naapektuhan ang pag-iisip ni Lubang na mga panahong ito dahil sa trauma, lalo pat hindi pa sumasailalim si Lubang sa debriefing. Kaya sa pagbalangkas nila ng final report, isa sa alang-alang nila ang mental state ni Lubang habang nasa loob ng bus bago isama ang kanyang testimonya sa report. Baka naka-apekto yung ordeal na yon. Ilang hours siya. Sa una pa lang, pinusasan na siya. Baka in a state of shock na siya the whole time. Hindi rin nila inaalis ang anggulong magkakuntsaba sina Lubang at Mendoza. Siyempre, pag prover ka rin, kailangan imaginative ka, malikot, madumi ang isip mo, you know. Bukas inaasahang darating na ang team ng DOJ at NBI mula sa Hong Kong, bit-bit ang salaysay ng mga survivors ng hostage crisis. Ayon kay Secretary Laila De Lima, isasama nila ang testimonya ng mga survivors sa pagbalangkas ng pinal na report. Teresa Andrada, ang inyong saksi. Dumalaw si Hong Kong Chief Executive Donald Chang sa huling araw ng buro ng 3 sa mga nasawing biktima sa Manila bus hostage taking. Sinuri naman ng Joint Investigating Team ng Hong Kong Police, DOJ at NBI ang mga damit ng mga biktima upang alamin kung saan direksyon galing ang balang tumama sa kanila. Mula sa Hong Kong, saksi si John Consulta.
Kabilang ang Chief Executive ng Hong Kong na si Donald Chang at iba pang mataas na opisyal sa mga dumalaw sa huling araw ng burol ng tatlo sa mga nasawing hostage dito sa Universal Funeral Parlor sa Hong Kong. Kasama ang mag-asawang Wong Qilan at Yong Yiwa at kapatid nitong si Yong Yi Kang na walang turistang kasama sa trahedya noong August 23 sa Quirino Grandstand. Tigil man sa emosyon, naging taimtim at makahulugan ang seremonya para ipakita ng mga kaanak ang kanilang pagpapahalaga sa mga yumaong mahal sa buhay. Lahat umaasang makakamtan ng hostisya kasabay ng pagtutok ng gobyerno ng Pilipinas at Hong Kong sa investigasyon sa hostage taking. At kanina nga, ilan sa mga damit ng mga nasawing biktima naman ang binusisi para malaman kung sa loob o sa labas ng bus nanggaling ang balang tumama sa kanila. Sa magitan ng microscopic analysis o chemical reaction, matutukoy kung meron o walang bakas ng nitrates o tatuwing ang mga damit. Sakali magpositibo, indikasyon daw ito na binaril ang malapitan ang mga biktima. Pero kung magnegatibo, maaari itong senyales na maaring 3 feet o higit pa ang layo ng biktima sa pinanggalingan ng putok. Ang problema nga lang, ayon sa Hong Kong authorities, kulang daw ang mga damit na kanilang hawak. Hindi raw kasi na-turn over ng mga ospital na pinagdalhan sa mga biktima ang lahat ng mga damit ng mga naipit na Hong Kong nationals. Kanina, tinapos na ng Joint Investigating Team ng Hong Kong Police, NBI at DOJ ang pagkuha ng statement sa huling survivor na kinalalang si Lee Chuen-ying. Pagsasamahin daw ng mga investigador ang lahat ng kanilang mga nakuhang deposition sa mga survivors para mabuo ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa loob ng hostage na bus bago at habang nagaganap ang putukan. Mula rito sa Hong Kong, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Sumalang sa isang no-holds-barred interview si Pangulong Noynoy Aquino kaugnay ng naging pagtugon niya sa hostage-taking. 3 media personality ang inimbitahan kasama si Mel Tiangco ng GMA Network. Narito po ang report. Pagharap pa lang sa media, inilatag na agad ni Pangulong Noynoy Aquino ang magiging takbo ng tanungan. Ang mga updates sa investigasyon sa bus hostage taking ipapaalam sa mga susunod na araw. Pero ang mga nangyari noong mismong araw ng hostage taking, partikular ang personal ng mga tugon ng Pangulo, malayang nabusisi ng mga naimbitihang media personality. Ano po yung major na problema na kinahantungan ng hostage crisis na ito sa inyong administrasyon, sa ating gobyerno, at sa inyo bilang Pangulo? In 2 months into office, inassume ko po na ang Commander-in-Chief pag nag-utos, tinutupad ang kanyang utos at pag binigyan ng assurance, lalo ng mga opisyal ng sasabihin natin may estrella, star rank at flag rank, talagang maasahan na natin yun. Ito raw ang inaasahan niya na hindi nangyari. Inungkat din kung totoong tanghali na niyang nalaman ang tungkol sa hostage taking dahil na-late siya ng gising. Ayon sa Pangulo, sa text niya unang nalaman ang hostage taking habang sinusuring ay papasang budget sa Kongreso at pagtalakay sa problema sa dengue. Mula ho nung na-inform tayo ng mga 11 o'clock, minomonitor ko po the whole day at tayo po'y sumangayon doon sa pananaw na kung merong mataas na opisyal ng gobyerno na lilitaw, baka lalo mag-complicate ng negotiations. Sinagot din ni Pinoy ang issue ng umano'y hindi pagtanggap sa tawag ni Hong Kong Chief Executive Donald Chang nung kasagsagan ng hostage taking. Yung pagtawag po ni Chief Executive Donald Chang hindi ho expected. Hindi ho sigurado yung aking aid kung legitimate call to, nanigurado lang po na idaan natin doon sa protocol para sigurado. Baka dapat ang kakulangan doon ay finalo up sa DFA. Our country has been written in a Chinese newspaper as one of the most chaotic in Southeast Asia. Yung mga ganong mga problema, Mr. President, paano po nating napapag-isipan na ho ba? Ito po ba'y nabigyan na ng kasagutan, solusyon? Kakaibang pangyayari ito lalo sa mga mamamayan ng Hong Kong. Kaya yung katakot-takot itong batikos, banat, insulto po tinanggap natin. Binabuti po natin hindi mag-respond. Yung sulat na opisyal galing sa gobyerno ng Hong Kong na sa ating tingin ay nakaka-insulto, ay hindi na rin po natin ni-respond. No, at dinaan lang po natin sa kanilang yung People's Republic of China's government na iparating na hindi ho yata tama itong sulat na ipinadala o hindi natin nagustuhan yung tono. Pero baka nagkamali nga ako, sasabihin pa sa inyo yan. Pero talagang minabuti po natin na habang may gusto umaway sa atin, wag na muna nating awayin. Hayaan din daw gumulong ang pagsisiyasat ng Incident Investigation and Review Committee. Pero ang tiyak niya, may masisibak.
let me just say that this incident will not define this administration. In the end, my administration will be judged on what we have accomplished and what we will accomplish in the coming years. Para sa saksi, Marisol Abduraman, nag-uulat. Kontento naman ng China sa itinatakbo ng investigasyon ng mga otoridad sa Pilipinas ukol sa Manila bus hostage-taking. Sa kanyang courtesy call kay Vice President Jajomar Binay, sinabi ni Ambassador Liu Yinjiao na hindi maapektuhan ng hostage crisis ang bilateral relations ng Pilipinas sa China. Nakipagpulong din si Liu kay Pangulong Noynoy Aquino kagabi. Pinag-usapan ng dalawang patuloy na pagtulungan ng Pilipinas at China. We think that everything is moving in the right direction. So we appreciate the leadership of the President in handling the aftermath issues of the incident. At sa ibang balita, posible raw ipantay na ang pamasahe sa MRT at LRT sa pamasahe sa air-conditioned bus. Ano naman kaya ang masasabi rito ng mga commuter? Alamin natin sa report ng saksing si Steve Dailisan. Mabilis na, mas mura pang di hamak ang pasahe sa LRT at MRT kumpara sa bus. Kaya di kataktakan kung gaano magumapaw ang mga pasero sa tren, ang siya namang iniluwag ng bus. Tingin ng DOTC, makatwiran lang kung maglalaro sa 20 hanggang 30 pesos ang pasahe sa LRT at MRT para sa pinakamalayong destinasyon. Katumbas yan ng mahigit 50 hanggang 100% pagtaas mula sa 15 hanggang 20 pesos na pasahe sa kasalukuyan. We are trying to benchmark it on the fare that is being charged by an air-conditioned bus. Bukod sa mas maayos na pasilidad, mas maraming tren at mabilis na biyahe, makikinabang pa raw ang ibang sektor kung tuluyang matatapisan ng 40 hanggang 45 pesos na subsidiya ng gobyerno. For as long as we are subsidizing a big amount, that is an amount being taken away from other social services. Sakaling pumantay ang pasahe, tinanong namin ang ilan nating kababayan kung saan na ba sila sasakay. Sa MRT na mabilis at iwas traffic pero nakatayo o sa bus na pahinto-hinto pero nakaupo. Di mas komportable ka sa MRT, di ba? Siyempre MRT ako kasi mas mabilis saka tipid ka pa sa oras. Pero sabi ng DOTC, pati kumpanya ng bus makikinabang sa pantay na pasahe dahil baka manumbalik ang dati nilang pasahero. Dahilan para malubos ang inisyong prangkisa sa kanila. Wala naman daw masama kung bahagyang dadagdagan ng pasahe sa MRT at LRT ayon sa National Council for Commuter Protection. Basta't huwag lang yung tipong bubutasin ng gusto ang bulsa ng mga commuter. Pero bago pag-usapan kung magkano, dapat daw munang ipresenta ng pamunuan ng MRT at ng LRT kung magkano kinikita nila sa mga advertisements at sa upa ng mga establishmento sa bawat terminal. Isang public consultation ang hiling ng NCCP para di naman daw madehado ang mga commuter. 350 pesos tatanggalan ng tax, tatanggalan ng SSS at saka PhilHealth, pagkain ng tao at pagkatapos transportasyon. Ano pang matitira? Pero sakaling di na mapigil ang hiling ng suki ng LRT at MRT, bigla naman, dapat unti-unti lang para hindi gaanong mabigat. Ako, si Steve Dailisan, ang inyong saksi.